How to quickly forgive. Kamukha po sa daan, hindi ka magiging mabilis kung merong sagabal, kung merong hadlang. Amen? Kung gusto mong mabilis ang iyong pagpapatawad, alisin mo yung mga hubs, yung mga balakid. And there are 3 hindrances to quickly forgive. Kaya hindi ka agad nakakapagpatawad. Kailangan nating alisin sa atin yan. Ano po yun? Una, walang personal. Nahihirapan kang magpatawad kasi pinepersonal mo. Kala mo tungkol sa iyo. But my dear friends, you have to understand that this life is like a competition. Sabi nga ni San Pablo, it is a race Kanya-kanya po tayo ng takbo. Unahan tayo. Ang buhay para din pong boxing. Nakakita na po ba kayo ng laban na habang nagsusuntukan yung dalawa, katama doon sa kalaban niya, nagpapasorry agad? Ay, sorry. O pag tinamaan yung kalaban niya, nagpapa-time out, sinasabi, aray ko, sakit. Magpasorry ka sa akin ngayon. Pero kahit na dumudugo sila, namamagana, tuloy pa rin sa suntukan. Bakit? Naiintindihan nila yung laro. Walang personalan. Laro lang, competition lang. Amen? Baka naman hindi mo naiintindihan itong mundo na iyong ginagalawan. My dear friends, we do not live in a perfect world. This world was once perfect, but because of sin, it became imperfect. Wala kang makikitang perpektong tao. Ang kasabihan nga, perfect people are not real, and real people are not perfect. Hindi totoo ang mga perpektong tao. At ang totoong tao, hindi perpekto. Amen? Pag hinahanap mo, ine-expect mo yung asawa mo, anak mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, sino man yan perpekto, you'll be disappointed. Tayong lahat, kailangan mong tanggapin. We have a certain selfishness. Amen? Makasarili tayo. Let's be honest. Let's be real. May kanya-kanya tayong panaginip, layunin, adhikain, pinupuntahan. Minsan, ang problema, yung gusto ng isa, taliwas sa isa. Kahit naman kayong magpapamilya, di ba? Iba yung gusto ng tatay, sa nanay. Pag sinabi ng mga anak, di ba? Lalong-lalo na. Kung hindi mo susundan, mag-aaway-away kayo. Sadyang ganyan ang buhay. Hindi mo maiiwasan na meron kang makakabangga, merong masasagi sa'yo, magagalos ka. Pero pag naiintindihan mo na normal lang yan, hindi ka maiinis, hindi ka magagalit. Kailangan mong tanggapin na minsan hindi sinasadya ng iba. Kasi hindi sila perpekto. May pagkukulang sila. Amen? Kung hinahanap mo na mabuhay sa isang perpektong mundo, saan ka dapat pumunta? Wag po kayo dito sa mundo. Dapat mauna ka na dun sa langit. Amen? Sino po sa inyo dito gusto pumunta sa langit? Taas ang kamay. Ngayon na. Ayaw nyo naman. Huwag kang magre-reklamo na sinasabi mo, bakit ganyan ang asawa mo, kapatid mo, kamag-anak mo, mga anak mo, katrabaho mo. Wala ka pa sa langit, kapatid. Yung mga kaharap mo, hindi naman santo ang mga yan. Anong kasabihan natin? Tao lang nagkakamali. Amen? Walang personala. Pangalawa, wala sanang masamang alaala. Habang tinatandaan mo, binabalikan mo yung masamang alaala, masamang sinabi nila, masamang ginawa nila sa iyo, hindi ka mabilis na makakapagpatawad. Amen? We have to understand, my dear friends, that this life is like a story. Ang buhay ng tao parang pelikula. May iba-ibang eksena. Pero tanong ko po sa inyo, ano yung mga eksena na paborito nyong binabalik-balikan, nire-replay? Hindi po ba yung mga magaganda? Yung mga nakakatawa, nakakakilig, yung mga punto na kung saan nakabawi, itong bida, nakalaban muli siya, nagtagumpay siya. Sino bang tao na matino, na nire-replay, binabalik-balikan? Yung mga eksena na kung saan pinagbubugbog yung bida, nung pinagrarat-rat, pinatay yung pamilya niya. Sino mag-i-enjoy na nanonood na tinotorture ang bida? Kung gusto-gusto mong tinitignan, pinapanood, yung mga masasama, yung pangit, ano ang tawag sa'yo?
may diferensya. Amen? Tanungin mo nga ang katabi mo, may diferensya ka ba? Kasi ang matinong tao, ang hinahanap, mabuti at maganda. Amen? Tanungin ko po kayo, anong mas gusto niyong nakikita? Pangit o gwapo? O kaya nga nandito ako sa harapan niyo. Sabi nga nung isa, pangit na nga ako, maghahanap pa ako ng pangit. Kung pangit ka, magpa-picture ka sa gwapo. Amen? Kung alam mo hindi ka kagandahan, maghanap ka na maganda. Kaya nga nagpapaganda ang tao kasi ang kaluluwa ng tao, parte ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos gusto niya mabuti, maayos at maganda. Amen? Pag hinahanap mo, hindi mo matigilan na tinitingnan yung hindi tama, may diferensya ang kaluluwa mo. Amen? My dear friends, leave the past behind. Most especially, leave the ugly past behind. Dahil kung hindi naman nakakatulong sa iyo yan, bakit mo dinadala? We have the choice. Ang problema kasi na napakarami sa atin, binibigay natin yung remote control ng buhay natin sa ibang tao. Kung ayaw mo yung napapanood mo sa iyong isip at puso, ano mong gawin? Ilipat mo. Amen? May iba pa naman channel. May iba pa naman magandang alaala. Kaya nga ang ating Panginoon, kahit na nakabayubay sa krus, pinako, pinagtaksilan, iniwan ng kanyang mga kaibigan, ng mga alagad, disipulo. Bakit sinabi niya, Father, forgive them? Kasi, sabi niya, minsan lang naman ako pinagtaksilan. Naalaala niya, mas marami pa naman yung mga karanasan na kung saan sama-sama sila, naglalakbay sila, kumakain sila. Kung hindi ka natutulungan ng iyong alaala, kalimutan mo yan. Para saan ba ang alaala? Tandaan niyo po ito. Memory should serve to us as a teacher. Nandiyan ang alaala para turuan ka. We should extract learnings, wisdom from what we have experienced. Pero kung tinotorture ka na ng iyong alaala, magpatingin ka. Or much better, magpa-pray over ka. Kasi hindi na yan gawa ng Espiritu Santo. Gawa na yan ng demonyo. Amen? Wala sanang masamang alaala. Pangatlo at kahuli-hulihan, wala sanang sama ng loob. Ang ganda ng narinig natin sa unang pagbasa. Isang bagay daw ang kinamumuhian ng Diyos. Ang tao na nagtatago, nagtatanim ng sama ng loob. Utos ni Jesus ang magpatawad. Tandaan niyo po yan. Kaya nga pag hindi ka nakakapagpatawad, nagkakasala ka sa Diyos. Hindi ka makakapasok sa langit na may dala na sama ng loob. At tandaan natin, pag masama ang iyong loob, masama ang iyong nararamdaman. Walang tao ang makakangiti na may dalang sama ng loob. Amen? At ano ang kasabihan? That when you are in a bad mood, even your loved ones will become your enemy. Tandaan niyo po yun. But if you have a good mood, even your enemies will become your friends. Kaya napakahalaga na alisin natin yung sama ng loob. Yan yung nagiging dahilan. Bakit kumukulubot ang iyong balat? Nagiging kang bad mood araw-araw. Kung hindi nakakatulong sa iyo yan, alisin mo. Amen? At isang magandang paraan po para maalis ang sama ng loob, itong assignment nyo sa akin. Pagkatapos ng misa, pag-uwi nyo, kumuha kayo ng isang kapirasong papel. Sulat nyo lahat ng sama ng loob nyo doon. Sulat nyo yung mga pangalan ng mga tao na nakasakit sa inyo, umaway sa inyo, umindyan sa inyo, nag-scam sa inyo. Lahat, wag na po kayong magtira. Sulat nyo, idetalyo nyo ano yung sinabi nila, ano yung ginawa nila sa iyo. At pagkatapos, sunugin nyo. Habang nasusunog, panoorin nyo. Para saan po yung sunog? Hindi po yan para sa Diyos. Saan po ba yung lugar daw na hindi na namamatay ang sunog? Sa impyerno. Bakit mo sinusunog? Tinatapon mo sa diablo. Binibigay mo sa demonyo. Galing sa demonyo, sa masama, yung inis na yan, yung galit na yan, hindi galing sa Diyos. Kaya nga pinapaalis ni Jesus sa iyo Paano pa kaya yung mga iba sa atin na senior na may katandaan, ang dami ng inipon na sama ng loob? Baka kulang po yung isang papel. Baka makagawa na ng nobela. Amen? Baka yung iba, encyclopedia na magagawa. Subukan nyo sunugin yan.
Anong mangyayari? Baka sumama yung bahay niyo. Kaya delikado. Ang nagtitira, nagtatago ng sama ng loob, hindi mo kailangan yan, kapatid. Yung iba, nahihirapang magpatawad. Kasi kala nila, pag pinatawad nila yung tao, iniisip nila na baka isipin ng tao, okay lang yung kanilang ginawa. Hindi po. Tandaan nyo din po ito, pag nagpapatawad ka ng isang tao, hindi mo naman mababago yung taong yun eh. Your forgiveness will definitely not change the person that you're forgiving. But why do you forgive? Because your forgiveness changes you. Sinong nagbabago? Yung nagpapatawad. At yun yung mas mahalaga. Ikaw na nagpapatawad, nagbabago ka, bagong buhay. At ano ang matatanggap mo ng grasya pag nagpatawad ka? Magiging mas masaya ka, magiging mas mabuti ang buhay mo, magiging malaya ka, magiging payapa. Yan lang ang nais ng Diyos para sa iyo dahil mahal ka niya. Makinig tayo sa utos ng Diyos. Magpatawad tayo ngayon. Paano maging mabilis ang pagpapatawad? Walang personalan, wala sanang masamang alaala, at wala sanang sama ng loob.